Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Diwata, alam mo na ba ang bagong balita? Pabulong na tanong ni Dina kay Diwata. Hindi pa, sagot niya. Natawa siya dahil parang classified information talaga ang sasabihin nito. Ayaw pa nitong kunwaring iparinig sa iba. Pero siguradong ito rin naman mismo ang magkakalat ng kung ano mang sasabihin nito sa kanya. Kasalukuyan niya nililinis ang cage ng mga maratangtang na nakatoka sa kanya. Nagtayo ng sea urchin farm si Tyler. Kasosyong isang pinsan nito sa lugar nila. Binigyan ng mga ito na siguradong trabaho ang maraming taga roon. Hindi siya nagkamali na hulog talaga ng langit ang lalaki. Hindi lang ito hulog ng langit kay Lana, kundi pati na rin sa kanilang mga taga roon. Wala na mga nganib na mamatay sa ilalim ng dagat sa pagsisid sa maratangtang dahil regular ang kita nila roon sa farm sa araw-araw. Dumating na raw yung bagong manager ng farm at super duper gwapo raw, Diwata. Kaya nga, panay ang punta ng mga kasamahan nating babae sa opisina para magpa-cute. Bakit hindi ka pa sumama sa kanila ha, Dina? Para hindi mo ko naiistorbo rito. Gusto niya matapos na agad ang paglilinis sa mga cage dahil balak niyang ipagluto ang kanyang ama ng konti. Birthday kasi nito ng araw na iyon. Magpapaalam siya mamaya sa opisina na mag-half day lang siya. Wala siya nakikitang problema dahil sila na naman ang immediate supervisor niya. Hoy Lana, narinig mo bang sinabi ko? Untag sa kanya ni Dina. Narinig ko. Bakit naman wala kang reaksyon? Hindi ka man lang ba na-excite sa binalita ko? Napangiwi siya sa maling pag-i-Ingles nito. Bakit naman ako magiging excited sa balitang dala mo? Alam mo naman kung sino pinupuntirya ko rito sa farm. Tinetesting lang niya ang talas ng radar nito. Wala naman siyang partikular na nagugustuhan. Gusto lang niya itong ma-curious. Teka, bakit hindi mo yata naaamoy yan, Diwata? Bakli nito, sino pa pinupuntirya mo rito sa farm? Natawa siya dahil parang aso naglalaway ang itsura nito. Talamak talaga ang pagiging chismosa nito. Humihina ng radar mo ha? Aba, magpahasa ka. Baka mapag-iwanan ka sa pansitan. Pangaasar niya rito. Masyado ka naman kasing malihim, Diwata. Sagot nito. Nanahimik ito, kaya alam niya nag-iisip talaga ito. Ang alam ko lang, lagi mong sinasabi na gusto mong makapangasawa ng mayaman. Pero wala naman akong kilalang mayaman dito sa farm. Si Sir Tyler lang. Kaso, may Lana na yun. Sino pa ba ang ombre na papasa sa standard na sinasabi mo? Hulaan mo na lang, Dina. Siguro naman, bago tayo mag-harvest sa maratangtang, nahulaan mo na kung sino ang tinutukoy ko. Ang tagal naman. Natawa na lang siya ng bubulong-bulong na itong bumalik sa pwesto nito. 6 hanggang 7 buwan ang durasyon ng paghihintay nila bagong unang ani sa mga sea urchins. Pagkatapos ng unang harvest, pwede nang umani kada 2 buwan. May 1,000 cages ang farm. Lahat sila mga tauhan sa sea urchin farm ay dumalo sa seminar na ibinigay ng BFAD. Lahat ng proseso sa pagkukulture ng maratangtang, pati na ang tamang pagkuha ng seaweeds na nagsisilbing pagkain ng mga sea urchins ay itinuro sa kanila. Lahat sila mga tauhan doon ay involved sa kanya-kanyang gawain. Enthusiastic silang lahat dahil bukod sa maayos ang kita nila, mababait pa ang may-ari ng farm. Bukod kay Tyler, mabait din si Ilaw, anyayahan ng isa pa may pag-ari ng farm. Ang yayaman nila. Sa loob-loob niya, parehong nasa 30s lang ang edad ng dalawang may-ari ng farm pero can afford na mga ito na magkaroon ng bonggang-bonggang negosyo. At isa ito sa nabiyayaan niyon. Matangos ang ilong nito. Magkalapat ang mga labi nito na tila pinahila ng lipstick na pula. Sa kabuuan, artistahin ang dating nito. Ace, si Diwata, isa sa mga tauhan sa farm. Diwata, si Ace, siya ang magiging general manager dito sa farm. Pakilala sa kanila ni Lana. Hindi niya malaman kung paano niya ito babatiin, kaya sa huli ay tumango na lang siya. Bumaling siya kay Lana. May importante sana akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Mamaya na lang kapag tayong dalawa na lang. Nag-aalangang sabi niya.
Nai-intimidate siya sa matamang pagtitig ng lalaki sa kanya. Hindi man lang kasi nito itinagong obvious na pagkikinig nito sa usapan nila ni Lana. Kung may kinalaman sa trabahong sasabihin mo kay Lana, pwede mo nang sabihin ngayon. Supladong gwapo, sa loob-loob niya. Magpapaalam lang sana ko kung pwede ako mag-half day ngayon. Kailangan kompleto ang mga tauhan natin mamaya, Lana. I-orient ko silang lahat para sa operation ng farm. May mga particulars akong kailangang i-discuss tungkol sa pagka-culture ng sea urchins, kaya kailangang dumalo silang lahat. Bago pa may makapag-react sa kanila, tumalikod ng lalaki at pumasok na ulit sa opisina nito. Sa labas na tayo mag-lunch, Diwata, sabi nila na sa kanya bago pa siya makapag-react. Napakayabang naman ng manager na yon. Akala mo kung sino? Mas mahigpit pa siya sa may-ari ng farm Napakasuplado, kabago-bago, akala mo kung sino umasta. Mayabang pa kina Sir Tyler at Sir Ilo. Kanina pa nanggigigil si Diwata habang kumakain sila ni Lana. Naparaming tuloy ang kain niya dahil habang nabubusa siya, panay naman ang subo niya. Intindihin mo na lang, Diwata. Gusto lang siguro niya makompleto ang lahat ng tauhan sa farm mamaya. Pumuntong hininga na lang siya. Nakapangako kasi ako sa tatay ko, Lana. Birthday niya kasi ngayon. Nangako ako, ipaghahanda ko siya kahit kaunti. Nagdeteriorate na kasi ang health niya. Baka last birthday na niya ngayong taon. Nabasag ang boses niya na sabihin iyon. Hindi na talaga magandang kondisyon ng tatay niya. Pinatignan niya ito sa doktor sa Maynila noong gumanda ang kita niya. Pero talagang wala ng pag-asa na gumaling pa ito. Sa tagal na rin kasi na bedridden ito, nagka-bed sores na ito. Mabaho na nga ito kahit na araw-araw na maglilins na kanyang ina ang mga sugat ng kanyang ama. Bakit hindi mo sinabi agad, Lana? Nakikisimpan siyang sabi ni Lana. Sige na, ako nang bahala mag-explain kay Ace. Lumakad ka na pagkakain mo para makapamalengke ka. Aabot pa naman sa handa yun. Baka sasantahin ako ni Sir Ace kapag hindi ako dumalo sa orientation niya. Nabubwisit siya sa lalaki. Pero kahit na naiinis siya, ayaw naman niya malagay sa alanganin ng trabaho niya. Gusto na niya ang trabaho niya sa farm. Bukod sa magaan na, maayos pa ang kita niya. Dahil talagang magandang benepisyong ibinibigay na may-ari sa kanila. Kaya nga kahit na gusto niyang usasain ng lalaki, ayaw niyang maganda dahil baka tuloyin siya nitong tanggalin sa trabaho. Ako nang bahala ma-explain sa kanya tungkol sa reason mo. Valid naman ang reason mo, kaya maintindihan naman siguro niya yon. Saan ba kasi napulot ang jowa mo yun? Ang yabang-yabang. Kaibigan daw yun ni na Tyler at Ilo. Classmate nila noong high school pa lang sila. Kaya pala nagmamayabang. Malakas naman pala ang kapit sa may-ari. Naka-ismed na sabi niya. Mabait naman kausap, Diwata. Talaga lang siguro mahigpit ang palakad niya pagdating sa trabaho. Pero sigurado namang maiintindihan niya na na-explain ko sa kanya ang rason mo. Paano kung hindi? Ako na ang bahala magpaliwanag sa kanya. Baka sasantahin ako noon. Alam mo namang can't afford ako mawala ng trabaho. Hahayaan ko ba naman may mangyari sa'yo yun? Sagot nito. Pagkakain natin, go ka na. Para makapalengke ka na. Ibati mo na lang ako ng happy birthday sa tatay mo. Sure ka ba, Lana? Baka tuluyin ako ni Sir H. Wala ka bang tiwala sa akin? Tanong din ito. Meron. Yun naman pala eh. Kapag sinabi kong sagot kita, sagot talaga kita. Kaya wala kang dapat na alalahanin. Strong ako sa ari ng farm. Natatawang biro pa nito. Natawa na rin siya sa banat nito. Paano mga ka-felisidad kapag totoong nagalit si Ace? Umpisa pa lang ng pagkikita ng boss at tauhan, di na kaagad maganda ang simula. Kaya naman, abangan!